Hello po mga kababayan. Diyan sa Pilipinas po. Andito po ako sa Toronto, Canada po. Mag-iisang taon na po ako dito. Ginawa ko po itong video na ito kasi po marami po ako napapanood na medyo may konting kumbaga parang ah, sa isang banda, kung iyong iisipin, hindi rin nakakatulong sa mga taong nangangarap na mabago ang buhay, nangangarap na makarating dito sa Canada. Kasi merong something na may point na ah, nakaka-discourage. Kumbaga parang pag napanood mo, medyo panghihinaan ka na agad ng loob. Kasi masyadong ano ba tawag doon? Ah, case to case basis yung kanilang ginagawa. Yung kanilang mga posts ay kumbaga parang hindi nila ah, iniisip yung ibang sitwasyon ng mga taong gustong pumunta rito, gustong makarating dito. Kasi merong mga ano sila, merong mga ah, pang-discourage sila na mahirap dito, mahirap pumunta rito, sugal ang pagpunta rito, ah, baka mahirapan, ganito, ganyan. Maraming mga negative na comments na kumbaga parang kung iyon papanoorin at mahina ang loob mo, ay parang hindi ka na lang tutuloy. Kasi kumbaga parang sa una pa lang parang mawawala ka na ng gana o panghihinaan ka na ng loob. Ako po, magbibigay po ako ng punto por punto based po sa aking experience at base po sa aking mga nakikita rito sa Canada at base po sa mga sitwasyon na pwedeng maging sitwasyon nyo kung kayo ay sakaling pupunta rito sa Canada. At base na rin po sa mga sitwasyon na magugulat kayo pag andito na kayo. Magbibigay po ako ng positibong reaction or comments at magbibigay din naman po ako ng ibang mga negative na nangyayari dito para po pagtimbang-timbangin ninyo. Kasi po meron po ako napapanood talagang negative agad Hindi po nakakatulong sa kalooban ng isang mga taong gusto makarating dito, nangangarap na makarating dito. Kumbaga parang negative na agad ng kanilang mga sinasabi. Which is dapat may punto rin na ipinapaliwanag nila yung mga positive side na pwede rin namang mangyayari. Base kasi yon sa iyong kakayanan, sa sarili mong kakayanan. Una, ako po ay isasabihin ko po sa inyo yung background ko, no? Bali, ako po ay high school graduate. Ang asawa ko po ay undergraduate ng college. So, alam ko po sa sarili ko na kakayanin ko dito. Ganun po ang naging pag-aanalisa ko nung ako nasa Pilipinas. Kahit na may maraming mga nang di-discourage sa akin, sa amin, pero optimistic po ako. Alam ko po sa sarili ko na kaya ko dito sa Canada. Bakit po? Unang-una po sa lahat, ang naging panuntunan ko po ay may experience po ako sa trabaho.
Marami po akong, kumbaga, doon po ako nagpakabihasa. Dahil nga po ako high school graduate lang, doon po ako nagpakabihasa sa pagkakaroon ng maraming experience sa trabaho. Isa po akong panadero, isa po akong cook, pwede po akong sa sales, pwede po akong driver. Marami po akong pwedeng pasukin. Dahil po ayun po ay doon po ako nag-concentrate kasi po inamin ko na po sa aking sarili na hindi ko na po kaya mag-college. Kasi noong time na yon, mahirap lang po kami. So, parang nag-create ako ng good experience dahil po ako'y nagtrabaho po sa Saudi Arabia, nagtrabaho po ako sa United Arab Emirates bilang chef, bilang baker, assistant manager. So, marami po akong pinasok na trabaho. At yung pong credential na yun, ayun po ay nakalagay po sa aking resume. Na ayun naman po ang mababasa ng employer na pag-a-applyan dito. So sa madaling salita, dahil marami kang alam ng trabaho, madali kang makakapasok sa trabaho. Yun po ang tanong sa inyo. Kung marami kayong kaalaman, talento, experience para makapaghanap ng trabaho dito. So yun po yung positibo kong side. Ngayon kung wala po kayong experience na ganoon, excuse me po, maaring ang pwede kayo magdalawang isip na pumunta rito. Ganun lang po yun. Pangalawa, kung kayo ay may kamag-anak dito na masasandalan, matitirhan, or makakapag-support sa inyo kahit man lang sa pagkain, sa tirahan, at malakas ang loob nyo, pwede po yun. Kasi po, kahit papano, makakabawas po kayo ng expenses, makakabawas po kayo ng alalahanin pagdating dito. Dahil pagdating dito, talaga pong magastos. Yun pong pagsakay po ng bus, halimbawa, meron kayong job interview, meron po kayong, maghahanap po kayo ng work, pagsakay pa lang po ng bus, ay almost $4 na po ang pamasahe. So talagang kailangan nyo po talaga ng budget. Yun po yung isang idea. Kung meron kayong kamag-anak dito na may makakatulong sa inyo. Pag wala, ayun, mag-isip pa rin kayo. Kasi talagang mahirap po ang sitwasyon dito. Tapos pangatlo, kung nakatapos ka ng college, isang napakalaking credential po yun para makahanap po kayo ng trabaho. Office job, sales job. Kasi po, malaking bagay po pag nakatapos ng kolehiyo. Katapat po yan ng experience sa trabaho. So yun, kung kayo tapos ng kolehiyo, college degree, at matalino kayo, kahit wala kayong kamag-anak, makakasurvive kayo rito. Basta hindi lang kayo pihikan sa trabaho, hindi kayo maarte, lalo na sa tirahan, lalo na basta marunong kayo makisama, competitive kayo, kaya nyo mag-isa rito. Kahit tourist visa, sabi nila mas mahirap daw ang tourist visa, ganyan. Yun nga po, kahit kayo makapunta rito ng tourist visa, tama po yung sinasabi nila, meron certain period. Kailangan po ng LAMIA, ang pricing po nun ay 6 to 8 months. Yes, tama po yun. Tama po yun. Pero yun nga, kasi ibinabase po yan sa inyong sarili. Kung kayo ay magaling na isang trabahador, competitive kayo, talento kayo, mahusay, talino, talagang maaasahan sa trabaho,
talaga naman bakit hindi kayo ikikip ng company, 'di ba? Talagang company pa ang ang parang makikiusap sa inyo na mag-stay ng maraming taon sa kanila. So bakit hindi nila kayo bibigyan ng LEMIA? Ang mga employer dito ay napaka-considerate naman. Hindi naman sila basta-basta nanlalaglag ng isang empleyado. Ayun pa rin, ay itatanong nyo pa rin sa inyong sarili. Kasi nasa sa inyo pa rin sarili yon. Kasi kung magaling kayong magtrabaho, so hindi ka dapat mangamba sa sarili mo. Kung ikaw ay isang maasahan at talagang sasabihin ng isang company ay isa kang gold sa kanila. Kumbaga parang isa kang ginto sa kanila, isa kang investment sa kanila. Yun, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Makakasurvive ka. Ang aking pong asawa ay student pathway po. 2 years course ang kanyang kinuha. So, sa madali sabi, talaga magastos po. Marami kaming mga ari-arian na binenta, nangutang. So, ganun po talaga sa una ang gagawin. Pero, noong una, marami nang didiscover sa akin, pero ako malakas ang loob ko, kahit high school graduate lang ako. Kasi, sa pathway ng asawa ko, kasama kami ng mag-ama. So, sabi ko, go. Sige, go. Go tayo dyan. Hindi ko inalintana na high school graduate lang ako. Hindi ko inalintana na ganyan kami. Hindi. Meron kami mga kamag-anak dito, pero hindi naman namin sila sinandalan. Hindi kami nakitira sa kanila. Hindi kami nanghiram ng pera. Meron lang akong kaibigan na nagpahiram sa akin para pambili ng ticket. So, pero pagdating dito sa Canada, wala kaming tinirhan, hindi kami nakitira sa kamag-anak o sa kaibigan. Kasi, ang style namin, pinauna ko yung asawa ko. Mayroong siyang dalang sapat na pera, pambayad ng bahay. Hanggang sa nakahanap siya ng trabaho. Madali siya makahanap ng trabaho kasi same katulad ko. Meron din siya mga experience sa trabaho sa Abu Dhabi, 12 years siya sa opisina. So again, tatanungin niyo pa rin ng sarili ninyo kung may experience ba kayo na kumbaga panlaban. Kasi marami naghahanap ng trabaho dito eh. Marami naghahanap ng trabaho. Yung iba sinaswerte, yung iba minamalas talaga. So yun. At the same time, kailangan nyo rin tanongin sa sarili nyo, kaya nyo bang mag-isa pansamantala? Kaya nyo bang homesick? Di ba? So after mga 6 months, nakasunod ako sa asawa ko. Dumating ako dito October. At hindi naman po sa pagyayabang, 3 days pa lang po ako dito, nakahanap na ako ng trabaho. At nakailan lipat na po ako ng trabaho kasi pag open work permit po, kasi po sa pathway ng asawa ko, ang open work permit ng asawa, ako po, nakatatlong trabaho na po ako. Yung uno, pangalawang trabaho, hindi po maganda. Talaga pong matindi ang discrimination. Talagang magkakaroon ka ng katrabaho na toxic. Talagang hindi po maiwasan yon. So talagang maging handa po kayo doon. Dapat. Ihanda nyo po ang inyong kalooban diyan. Talagang hindi ko na po ikukwento kung ano po yung hindi ko na po elaborate kung ano po nangyari. Pero talagang maging handa kayo sa lahat. At matuto kayo makisama. So, after noon, nakahanap naman ako ng trabaho. Ito na, dito na ako nagtagal. Kasi maganda yung sweldo. At okay yung
okay yung trabaho, yung environment, okay. Nakapasok ako ng medyo may kaunting posisyon na rin. Tapos yung sahod ko ay hindi po minimum, above minimum po. So, una sa lahat, siyempre nagpapasalamat ako kay Lord. Pero yun nga, nagdadasal ako, kami mag-asawa, na kami ay i-guide, i-bless ni Lord. Pero yung pong pagdasal na yun, sinasamahan po dapat natin ng tiyaga, sipag, talento. Nasa sa at hawak pa rin po ng kamay natin po kung ano yung kung ano mangyayari sa atin dito with the guide of our Lord. So yun nga. So ako magwa 1 year na rito. Okay naman. So ngayon kami, meron na kaming tinitirhan na mag-asawa. At yung asawa ko ay nakagraduate na. Na-survive namin yon, napagtulungan namin yon, yung kanyang pang-tuition. Ang tuition niya ay every sem is almost $9,000. So, yun po. Kung meron kayong halimbawa, kung tourist visa kayo pupunta rito, una sa lahat, syempre, dapat meron kayong credential, degree holder, or experience, at meron kayong masasandalan na kamag-anak. Kung wala kayong masasandalan na kamag-anak, dapat yun nga, may experience, degree holder kayo, makakasurvive kayo rito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan ng negative, Kasi, tatanungin nyo yung sarili nyo eh. Kaya nyo ba ang homesick? Kaya nyo ba yung pagod? Kaya nyo ba ang double job? Nangyayari po dito yun. About po sa show money, wala po kaming ganong kalaking halaga. May show money kami na make it 2M yung asawa ko. Pero mayroon pong agency na tumulong sa amin para makahiram ng show money sa bangko sa Pilipinas. Tinubuan lang po namin yon habang pinoproseso yung visa ng asawa ko. Tapos, nung in-apply ako, nung nabisahan na siya, kinuha na uli ng bangko yung pera. So, ako naman, ang aking show money is 1.7 M. Hiram din po yun sa bangko. Tinubuan din nila po namin yun. So, hindi po yun malinaw kasi yung mga napapanood po natin sa video about sa show money. Nakaka-discourage, nakakatakot, di ba? Hindi nila pinapaliwanag na may posibilidad ka makagawa ng paraan about show money. Kasi mayroong mga bangkong nagpapahiram about yan. Mayroong mga bangkong nalalapitan sa Pilipinas with the help of the agency. So yun nga po, pag napanood nyo po ito, i-subscribe nyo po itong aking channel. I-click nyo po yung button at i-subscribe nyo po. At ibibigay ko po sa inyo ang idea kung saan po ang tamang agency at kung saan po kayo makakahiram ng show money sa bank. Kasi meron po kaming yung agency po na nagpaalis sa amin, meron po silang contact. At napakadali po. It's just a 3 days processing po. At binigyan na kami ng manager's check para yun po ang maipakita namin maipasa namin sa application. Again, tatanungin nyo pa rin ang sarili nyo kung kaya nyo bang magtubo ng interest. Maliit lang yung interest. Parang hindi ko maintindihan kung 5% ba o 3% per month. So again, lahat ng yan, itatanungin nyo sa sarili nyo.
kaya ba ng bulsa nyo yung magbayad ng interes? Kesa naman sa mag-provide kayo ng sarili nyong pera as your money. Di ba? Yun yung mga bagay na binibigay ko sa inyo. Magandang idea. Yun. Dapat meron kayong tamang experience or degree holder or kaya ng kalooban nyo. Yung amount naman sa panggastos dito, yun nga, talagang swertehan nga ang paghahanap ng trabaho. Swertehan din lang. Pero yun nga hindi ka mahihirapan eh. Kung alam mo sa sarili mong marami kang alam, kung may experience ka. Tapos yun, malaking bagay yung may kaibigan na talagang kahit man hindi sila magpahiram, pero yung emotional, yung parang may makakausap ka man lang dito, malaking bagay na. Ako, pinagpasalamat ko na ako'y dumating dito, may nagbigay sa akin ng winter jacket. Ilan sila? Kasi talagang nung dumating ako dito, nag-i-snow na. So, I'm very thankful na meron mga kaibigan na nagbigay. 'Di ba? Pero meron naman ditong isang mall na nabibilhan ng mga murang ganon na kumbaga yun ay donated ng mga mayayaman na may kaya, dinodonate yung mga damit nila doon, and then ibinibenta naman ng mall. It's parang government siya, parang government project siya. Lahat ng mga proceeds ay mapupunta sa mga pagtulong sa parang ganun ang alam ko eh. So yun nga, huwag kayong matakot, huwag masyado kayong ma-discourage sa mga napapanood nyo, sa mga it's okay magkaroon, kasi ang tourist visa nako-convert na siya into working permit. So huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Marami nang di-discourage, hindi nila ipinapaliwanag mabuti na pwede naman ngayon. Kaya lang ang tatanungin nga yung sarili mo. Kung kaya mo, kung may experience ka. Pag may experience ka, kahit tourist visa ka pumunta rito at degree holder ka, hindi ka mahihirapan. 101% yan. Hindi ka mahihirapan maghanap ng trabaho. Kaya nga, ini-encourage ko yung mga papunta rito na kumuha ng NC2, mag-aral ng forklift, operator, sa TESDA, barista, bartending, coffee maker, baking, cook. Yan. Kumuha kayo, i-upgrade nyo yung sarili nyo habang may oras pa. Habang kayo nag-aantay ng application, ng approval, mag-upgrade kayo ng sarili ninyo. Ako hindi ko ginawa yun. Hindi ako nag-upgrade. Kasi talagang wala akong negative sa katawan eh. Talagang alam ko sa sarili ko na meron akong magandang working experience nung pumunta rito. At hindi naman ako nagkamali. Talagang hindi ako nahirapan na makahanap ng trabaho rito. So, yun po. Paki-subscribe nyo po yung channel ko. Panoorin nyo po itong video. At ibibigay ko po sa inyo yung agency, pangalan ng agency, at sila ang makakatulong sa inyo para sa mga show money. Magbibigay sila sa inyo ng mga contacts para show money. About sa immigration consultancy, actually, doon na nagwo-work yung asawa ko. Nung pagdating kasi niya dito as student visa, after 3 days, yung nagpaalis sa kanya na agency na may opisina dito sa Toronto,
inabsorb nila ang asawa ko. So talagang talagang napaka-bless namin. 3 days pa lang, may work na asawa ko, hindi na siya nahirapan. At maganda rin naman ang sahod, above minimum din. Yan. Kasi nakita nila maganda yung experience ng asawa ko sa opisina nung sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. So, yun nga, pagkarating dito, may trabaho na agad ang asawa ko. So, yun nga, subscribe nyo yung channel ko, mag-message kayo sa akin, at isi-send ko sa inyo yung pangalan ng agency na nagpaalis. Mayroong isang newscaster sa Pilipinas na sila din na nagpaalis doon. At andito na siya sa Pilipinas. Isang sikat na newscaster. Legit po. Hindi po ito kalokohan. Totoo po 'yun. So mag-subscribe ko kayo, subscribe niyo po yung channel ko at ibibigay ko po sa inyo ang contact. Ayun ay tulong ko na rin po sa kanilang company. Pagbabalik utang na loob po kasi po ang asawa ko po ay magto 2 years na sa kanilang tatrabaho. Yun po. Talagang malaking bagay po. So, subscribe po na aking channel at para matulungan ko po kayo. Maraming po salamat. God bless.